Marami sa panahon natin ngayon, Huffazul Quran, iyadan billah, bato-bato sa langit ang tamaan. Deserve. Tingnan nyo, mami na mahal na tagapakinig, nakapagtapos, may certificate, so on and so forth. Pero paglabas, hindi nagsasala. Bastos sa magulang. Panonood, hindi umaayon sa Islam. Gawain, la hawla wala quwata illa billah. Salita, la hawla wala quwata illa billah. Nakikita nyo yon? Dahil hindi po tunay na pananaliksik ng kaalaman pag nasa loob ka pa lang ng madrasa. Ang tawag po kasi doon, nag-iigib ka pa lang, nagre-recharge ka pa lang, at ang tunay na pananaliksik ng kaalaman kung paano mo ito i-apply pag nasa labas ka na. Subhanallah. Dahil maraming kaalaman na nasasayang dahil walang gawa. Innal hamdalillahi alladhi ja'ala al-'ilma nuran liman la nura lah. Wa ja'ala jamalan liman la jamala lahu. Wa ja'ala harisan liman la harisa lah. وجعل مالا لمن لا مال له هو الذي لا ينفع القول إلا بالعمل ولا يرتفع العلم إلا بالإخلاص ولا يقبل الحضور إلا بقلب حاضر نحمده حمدا من علم أن المجالس شواهد وأن القلوب مسؤولة وأن الأعمال مأزونة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا بعده على محجة البيضاء ليلها كنهارها صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. Bago ang lahat, lubos po akong napahanga sa recognition day na ito. Kasi usually, kapag naiimbitahan ako sa mga graduation, recognition day, bata po ang nakikita ko. Pero Masya Allah, kayo ho ang patunay na hindi po hadlang ang edad, age doesn't matter para sa pagpananaliksik ng kaalaman. Akala nyo Sunday lang, twice a week, so on and so forth, pero ginintuan yung mga kaalaman na nakukuha ninyo. Mami na mahal na tagapakinig, sabi nga nila, al-qatru qatran fayasiru bahran. Yung patak, na akala mo patak-patak lang, hindi mo alam, may time na magiging karagatan yan. Subhanallah. Means to say, mas mainam yung kahit paminsan-minsan pero may continuation kaysa naman araw-araw ka na wala ka namang natututunan. Nag-a-absent ka din, hindi mo naman pinangangalagaan ito. Lubos po akong humahanga sa inyong lahat, subhanallah. Tabarakar Rahman, mga minamahal na tagapakinig. Mga minamahal na tagapakinig, tandaan natin na ang pagtitipong ito ng Recognition Day ay mayroong 5 diwa. Na kailanman ay hindi tayo tunay na nag-success kung hindi natin nakamtan or napaloob sa atin ang bagay na ito. Bakit? Kasi po, sumisimbolo ang pananaliksik ng kaalaman na para bagang kayo ay kandila. Wallahi al-azim, hadha ad-dunya, ang mundong ito, akala natin napakaliwanag, napakasilaw, pero hindi nyo alam ito ay napakadilim.
Sobrang madilim. Especially sa gabi, subhanallah, naliliwanagan ka dahil may mga nakikita kang ilaw ng Meralco, ilaw ng mga sasakyan, flashlight, cellphone, so on and so forth. Pero hindi mo alam na ang mundong ito ay tunay na napakadilim, na sobrang napakadilim. At ang tanging liwanag ng bawat isa, kaalaman. Subhanallah. Marami sa panahon natin ngayon, masaya ang pamilya sa loob ng tahanan. Bakit? Nagkikita-kita sila. Bakit? Maliwanag na literal dahil may ilaw. Pero hindi nyo alam na ang tunay na ilaw ng tahanan, liwanag rather ng tahanan, ay ang kaalaman. Subhanallah. Napupulot ito sa pagkuha ng kaalaman sa mga madrasa, sa mga Islamic symposium, sa mga Islamic mga muhadarat. Subhanallah. Para kayong sumisindi. Na pag nagpasindi kayo sa inyong kandila, kayo yung kandila eh. At yung kandilang ito ay daladala nyo patungo sa inyong bahay para kayo ay lumiwanag sa bahay. Subhanallah. Pero masakit mang isipin na marami sa panahon natin ngayon na puro dahilan, puro salita, wala sa gawa. Sabi nga nila, pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Subhanallah. Alam niyo po ang pangangadi, pananaliksik ng kaalaman, while na ikaw ay nasa madrasa, hindi pa po yan tunay na pananaliksik ng kaalaman. Hindi pa po yan tunay na matatawag na pananaliksik ng kaalaman. Dahil ang tunay na pananaliksik ng kaalaman, dito na po nag-uumpisa sa recognition day ninyo. Kung sino sa inyo ang tunay na tumaimtim sa kanya ang kaalaman, sino sa inyo ang tunay na isa sa buhay niya ang kanyang natutunan. Subhanallah. Marami sa panahon natin ngayon, Huffazul Quran, iyadan billah, bato-bato sa langit, ang tamaan, deserve. Di ba? Subhanallah. Tingnan nyo, mami na, mahal na tagapakinig. Nakapagtapos, may certificate, so on and so forth. Pero paglabas, hindi nagsasala. Bastos sa magulang. Panonood, hindi umaayon sa Islam. Gawain, la hawla wala quwata illa billah. Salita, la hawla wala quwata illa billah. Nakikita nyo yon? Dahil hindi po tunay na pananaliksik ng kaalaman pag nasa loob ka pa lang ng madrasa. Ang tawag po kasi doon, nag-iigib ka pa lang, nagre-recharge ka pa lang, at ang tunay na pananaliksik ng kaalaman kung paano mo ito i-apply pag nasa labas ka na. Subhanallah. Dahil maraming kaalaman na nasasayang dahil walang gawa. Sa panahon natin ngayon, sino ba naman ang nagka-claim na Muslim na hindi niya alam na ang sala, pag ginawa niya, makakapasok ng paraiso, pag iniwanan niya, makakapasok ng impyerno? Sinong hindi nakakaalam yan? Pero tingnan mo, itong alam niya na kung saan hindi nagsasala. La hawla wala quwata illa billah. Sabi nga nila, lahat na ng paksa patungkol sa Islam, narinig na natin. Iba-iba lang ang pamamaraan ng deliberation ng ating mga ulama. Pero ang problema kasi, tayo, hindi natin isinasabuhay kung anong mayroong kaalaman tayo. Sabi nga ng Allah, La yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kailanman ay hindi mababago ang kahit sino sa atin, ang isang grupo, liban na lamang na umpisahan niya ang pagbabago sa kanyang sarili. Subhanallah. Tulad ng pagtatapos ninyong ito, ngayon ho pa lamang nag-uumpisa ang tunay na pagsubok ng tinatawag ng kaalaman. Kung sino sa inyo ang magsasabuhay nito, kung sino sa inyo ang magsasagawa kung ano yung kaalamang natutunan niya. Sinabi ng ating mga ulama
nahahati ang uri ng taong nananaliksik ng kaalaman sa tatlong uri. Tanungin po natin ang ating mga sarili kung nasaan tayo sa tatlong ito. Okay? Tanungin natin ang ating mga sarili. Una, ay yaong mga taong may kaalaman. Yan, nanaliksik ng kaalaman na may gawa. Subhanallah. Sinabi ng ating mga ulama, al-ilmu bila amal ka shajaratin bila thamar. Tunay na ang isang kaalaman na walang gawa ay mahihahalin tulad sa isang punong walang bunga. Subhanallah. Ibig sabihin, walang saysay ang kaalaman kung wala itong gawa. Unang uri ng mga taong nananaliksik ng kaalaman ay yaong may gawa. Pag napulot niya, nalaman niya, walang pag-aalinlangan, isa sa buhay niya ito. Yan ang una. Okay? At ang mga ito ay ikinumpara ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang mga sahaba. Ang mga sahaba. Na kung saan lahat ng kaalamang napupulot nila, nakukuha nila, agarang isinasa buhay nila. Sa panahon kasi natin ngayon, minsan sorry for the word, gaya nga nasabi natin, bato-bato sa langit ang tamaan, you know the drill. Subhanallah. Bilis yung natuto Okay? So tandaan natin mga minamahal na tagapakinig, ang kaalaman na ito na may gawa, ikinumpara ng Allah sa mga sahaba. Mayroon kasi sa atin na kahit gaano kaganda yung wasiya, pag tinamaan ng wasiya, nagagalit. At dahil inuna niya yung galit, hindi na natututo. Diba? At yung pangabis na data na, subhanallah, la hawla wa la quwata illa billah. So kailangan may gawa mga minamahal na tagapakinig. Ang hinalintulad neto ng Allah ay ang mga sahaba. Especially sa panahon natin ngayon, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, hinalintulad niya ay ang mga ulama. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innal ulamaa warathatul anbiya. Tunay na ang mga ulama, sila ang mga kapalit. Okay? Ng mga anbiya. Sila yung titingalain natin, gagayahin natin, pupulutan natin ang aral na ginawa nyo para maisabuhay natin ang Islam. Ang mga anbiya iwar rusul, wala silang ipinamana sa atin, liban na lamang na ang kaalamang ito, mga minamahal na tagapakinig. Kaya ang bawat isa'y tanungin niya ang kanyang sarili. Ang kaalaman mo ba may gawa or wala? Kayo na ho ang lubos na nakakaalam niyan. Ikalawang uri ng taong nananaliksik ng kaalaman ay ang tinatawag na yaong taong alim. Sabi ng alim, may kaalaman, ngunit walang gawa. Yung kaalaman niya, patapon na lamang. Subhanallah. Bakit? Kasi wala Hanggang certificate na lamang Hanggang papuri na lamang na natawag na siya ay gumraduate pero walang gawa. Subhanallah. At ito, mga minamahal na tagapakinig, ay may hahalin tulad sa mga kafir. May hahalin tulad sa mga kafir. Ang mga kafir po, dumating din po sa kanila ang Islam. Ang mga kuffar, narinig din nila ang salita ng Allah. Pero bakit? Tumatanggi. Tumatanggi sa gawa. Kaya ganun din tayo. Kung tatanggi tayo, maalam na natin yung kaalaman. Subhanallah. Tayo ay maliligaw ng landas. At ito ay hinalintulad din ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga naniniwala, bakit ninyo sinasabi ang mga bagay-bagay na hindi nyo namang ginagawa? Subhanallah. Pakinggan natin ito, mga minamahal na tagapakinig. Para bagang may kaalaman pero walang gawa.
Sabi ng Allah, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sabi ng Allah, napakalaking kasalanan sa paningin ng Allah ang sinasabi ninyo ang hindi nyo ginagawa. Subhanallah. May mga ganyan. 'Di ba? Subhanallah, nagka-claim na siya ay Muslim pero ang gawa hindi pang Islam. La hawla wala quwata illa billah. At ang ikatlo, uri ng taong nananaliksik ng kaalaman, rather, hakada, ito ang pinakadelikado sa lahat. Gumagawa ng gawaing walang alam. Gumagawa ng ibada na wala siyang alam doon sa kanyang ibada. Ito ang pinakadelikado sa lahat at tunay na maliligaw ng landas. Bakit? Ang Allah subhanahu wa ta'ala, bago niya sinabi ang kauna-unahang pinakadakilang ipinag-utos na ibada sa dunya, sa mundo na ito, ang la ilaha illallah, ang kalimatut tawhid, sabi ng Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, alamin mo, aralin mo, na tunay na ang Allah ay iisang Diyos, walang katambal, walang katulad na karapat dapat sambahin. Subhanallah. Nakikita niyo yun? Bago niya sinabing la ilaha illallah, sinabi niyang fa'lam. Alamin mo muna. Marami po sa panahon natin ngayon, sorry for the word, sabi nga nila, mulit-muli, bato-bato sa langit ang tamaan deserve. Tingnan niyo kasama ka ba sa mga taong Masya Allah, proud na siya ay nakaka 5 times a day pero walang alam about salah. Hindi niya alam ang syurutus salah, wajibatis salah, sunanis salah, makruhatis salah, arkanis salah. Subhanallah, nagsasala ka nang wala kang alam sa ginagawa mong salah? Ano, nakikigaya ka lang, nagroko siya, roko ka din? Tumayo siya, tumayo ka din? Nasanay ka na ang Fajr ay 2 rak'a pero wala kang kaalam-alam sa pinaggagawa mo. Kaligawan yan mga kakapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya marami sa panahon natin ngayon na nakikita natin na sinasabing Muslim pero nakakagawa pa rin ng kasalanan. Bakit? Kamangmangan. Na gumagawa ng ibada na wala siyang alam sa kanyang ginagawa. Subhanallah. Halimbawa, syurutus salah. Mga kondisyon ng sala bago ka magsalat na masubukan niyo man. Mayroong siyam na kondisyon bago ka maaaring magsala. Sige nga, kahit yung una lang, may makakasagot ba dito? Pwera lang sa ating mga masyayikh. Subhanallah, nagsasala tayo, hindi natin alam ang mga syurut ng sala. Mga kondisyon para wudu, yung na number 1. Siyampu lahat ang syurut. Pang-siyam yung niya. Subhanallah. Di ba? Anong pinakauna? Al-Islam. Subhanallah. Di ba? Nakikita nito? Kabisado ba natin ang siyam na ito? At ang bawat isa'y tanungin niya ang kanyang sarili. Para hindi tayo maligaw ng landas. Always manaliksik tayo. Al-ilmu kalbahar, tunay na ang kaalaman ay parang karagatan. Wala ni sino man sa atin ang may kayang sisirin hanggang ilalim. Kami nga po hanggang ngayon, na kahit nakapagtapos na, nananaliksik kami ng kaalaman. Ang mga imatil arba, ang mga ulama natin, dumay na nating na nananaliksik pa rin po sila. What more tayo? Na ni alif, wala tayo mga minamahal na tagapakinig. Subhanallah. At ang bawat isa ay tanungin niya ang kanyang sarili. Bakit napakadelikado nito? Yung gumagawa ka ng ibada, gumagawa ka ng mabuti, pero wala kang kaalaman. Dahil nangyayari ito sa mga sinauna. Halimbawa. Sa panahon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may isang paglalakbay na nangyari. Ngunit hindi kasama ng mga sahabang ito ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. May isang sahabi na sa kanilang paglalayag ay na wet dream siya, na junub siya. Pero siya ay may sugat sa ulo.
May sugat ang kanyang ulo. Ngayon na junub siya. Hindi nila kasama ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pabilisin natin ang kwento. Itong lalaki na wet dreams na junub, lumapit sa mga kasamahan niya, okay? At sinabi niya, ano ang gagawin ko? Na junub ako, na wet dreams ako. Ngayon, ang alam ko, wajib ang maligo. May sugat yung ulo ko. Malaking sugat niya eh. So sabi ng mga kasama niya, kumbaga sa senaryo sa panahon natin yun, wala pre, kailangan maligo ka na talaga, wajib pre. Wajib. May sugat ako. Oo, kahit may sugat ka, wajib, hindi tatanggapin ng sala mo. So pabilisin natin ang kwento. Naligo siya, nagkasakit, nilagnat, hanggang namatay. Subhanallah. Dumating ang balitang ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagalit ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anong sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tunay na pinatay niyo siya. Pinatay siya ng kamangmangan ninyo sa Islam. Subhanallah. Pag hinayaan natin na maging mangmang tayo sa Islam, subhanallah, baka kahinatnan natin, mamatay din tayo, mga minamahal na tagapakinig. Bakit? Mindakal sumanga tao sa masata ni mato, mataan din kaipanaglian, soribat atin naglian. Subhanallah. Marami sa panahon natin ngayon na kahit alam niyang mali ang ginagawa na, pinaninindigan niya dahil yun ang alam niyang tama. Subhanallah. Kahit alam na niyang wala sa Quran at Sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Nagmumurahan, nagbabangayan, naglalaglagan. Bakit? Dahil lang upang mapatunayan na siya ang tama. Kapatid, sa pananampalatayang Islam, papatunayan natin ang Quran at Sunnah. Hindi natin patutunayan na tayo yung tama. Ang dala natin, ipaiwatig sa mga tao ay ang Quran at Sunnah, mga minamahal na tagapakinig. Ngayon, para sa aking punto na gusto kong iwanan sa lahat, 5 lang, dadaanan ko lang, pakinggan niyo po, hinanda ko po ito para sa inyo mga minamahal na tagapakinig. Para sa inyong Recognition Day. Number 1, mga minamahal na tagapakinig, ang kaalaman ay amana, hindi palamuti. Okay? Hindi palamuti na kumbaga, pag nakita ka ng mga tao, alim ako. Nakagraduate ako. Yan ang pinakatatandaan natin. Okay? Ang kaalaman ay isang amana at hindi po ito palamuti natin. Yan ang pinakaunang tandaan natin, mga minamahal na tagapakinig. Ang pagtatapos ninyo ngayon ay hindi katapusan. Hindi katapusan, kundi simula ng mabigat na responsibilidad. Subhanallah. Amana eh. So, amana, kailangan ninyong isabuhay. At always, sabihin ninyo sa inyong sarili dahil hindi ito nagtatapos dito, Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Always nyo sabihin sa inyong mga sarili, Ya Allah, dagdagan nyo po kami ng kaalaman. Dagdagan nyo po kami ng kaalaman. Dagdagan mo po ako ng kaalaman, Ya Allah. Always, nangangahulugan na hindi po nagtatapos ang pananaliksik ng kaalaman, mga minamahal na tagapakinig. Hindi sinabi ng Allah na tumigil ka na, nakagraduate ka na. Subhanallah, huwag tayong masyadong maging kampante, mga minamahal na tagapakinig. Pangalawa, na gusto kong iwanan sa atin lahat, ang sukatan ay hindi po sa talino. Hindi po talino ang sukatan, kundi takot kay Allah. Hindi ka nagkaroon ng kaalaman para maging mukha kang matalino. Binigyan ka ng kaalaman ng Allah para magkaroon ka ng takot kay Allah. Dahil the more na nalalaman mo, the more na lumalakas ang takot mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang pinakatatandaan natin. Minsan kasi, ang basis natin sa kaalaman, patalinuhan eh. No. Once na nagkaroon tayo ng tunay na kaalaman, nadadagdagan ang ating mga takot kay Allah. Sinabi ng Allah sa marangal na Quran, Innama yakhsha Allahu min ibadihi al-ulama.
Sino ba naman ang mga taong tunay na pinakamatatakutin kay Allah? Ang mga ulama. Subhanallah. Ulama means mga taong may kaalaman. Kayo din po yun. May mga kaalaman na kayo sa Islam. Dapat may mga takot na din kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Ikatlo, mga minamahal na tagapakinig, isabuhay ang kaalaman, huwag itong iwanan. Okay? Yan ang ikatlong payo ko po sa ating lahat. Isabuhay ang kaalamang meron tayo, huwag natin ito pababayaan. Diba, nabanggit natin, pag gusto may paraan, pag ayaw may maraming dahilan. Subhanallah, darating ang buwan ng Ramadan. Ya Allah, paabutin niyo po kami sa buwan ng Ramadan. Tingnan niyo, mga minamahal na tagapakinig. Ang huruful hijaiyah, mga letra sa Arabic is 28 letters lamang po. Ang buwan ng Ramadan, mayroong 29 to 30 days, depende sa pagtingin ng buwan. Isipin mo sa isang araw, isang letra, di matatapos ang Ramadan, marunong ka nang magbasa ng Quran. Pero bakit ngayon? Ilang beses na dumaan sa iyo ang Ramadan, hindi ka pa rin marunong magbasa? Sinadya mo po yan. Dahil wala kang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya wag natin ito babaliwalain, mga minamahal na tagapakinig. Pang-apat, na gusto kong iwanan sa ating lahat, maging magpakumbaba kahit may kaalaman. Okay? Gaya sabi natin, dito palamuti. Dahil ang totoong taong may kaalaman, okay? Mapagkumbaba. Always tayong maging mapagkumbaba, mga minamahal na tagapakinig. Dahil yan ho ang tunay na may kaalaman. La hawla wa la quwwata illa billah. Sinabi ni Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, sapat na kayabangan ang pagtanggi sa katotohanan. Sapat na kayabangan ang pagtanggi sa katotohanan at sapat na kamangmangan ang paghanga sa sarili. Subhanallah. Ang lubos na paghanga sa sarili ay kamangmangan, mga minamahal na tagapakinig. Kaya huwag tayong humanga sa sarili. Huwag tayong maging masyadong kampante sa kung anong meron tayo. Always tandaan natin, may mas maalam sa atin at mas may magaling sa atin, mga minamahal na tagapakinig. At lastly, tandaan po natin, mga minamahal na tagapakinig, kayo ang pag-asa ng ummah. Yung sinasabi nilang ang kabataan ng pag-asa ng bayan, no. Kayo ho na nananaliksik ng kaalaman, tandaan nyo, especially, gumraduate na kayo. Kayo ho ang pag-asa ng ummah. Ipahiwatig nyo ang tamang katuruan ng Allah sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa pag-unawa ng ating mga ulama salaf, ng ating mga salafus salih. La hawla wa la quwwata illa billah, mga minamahal na tagapakinig. Dahil sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Ang pinakamainam sa inyo ay yaong taong inaral ang Quran, kayo yun, at itinuro niya ito sa iba. Subhanallah. So kailangan, mga minamahal na tagapakinig, kayo ang pag-asa ng ummah. Ipahiwatig ninyo sa wala yung kaalamang natutunan po natin, mga minamahal na tagapakinig. Maraming salamat po. Hiling ko kay Allah subhanahu wa ta'ala na sa napakaikling oras na ito may napulot tayong araw. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairal jaza على حسن استماعكم مني ولهذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد كان علم كليبس.